mahilig kang maglaro ng video games na may halong thrill, pwede mong subukan itong larong Ligaw, ang kauna-unahang psychological horror computer game sa Pilipinas. Gawa ito ng Raven Studios na binuo ng nooy 4 na estudyante na sina Edrich, John Kevin, John Rhys at si Romel bilang kanilang thesis. Simple lang itong laruin. Sa Ligaw, isa kang delivery rider na maghahatid ng 3 parcel. Yung feel ng horror para sa akin sa genre is yung dahil natatakot yung naglalaro, yun lang. Pero yung nangyayari dun sa loob ng game is totoo. Kasi may gusto kaming ipatunayan katulad ng mga kinalap naming data na sa riders, yung mga problems sila na ina-encounter, horror ng buhay, kuryente, delivery rider, mahimatay, mapagod, buong araw ka nag-work, hanggang madaling araw. Yun talaga yung horror para sa amin. Unang tingin pa lang, makikitang Pinoy na ang setting ng laro. Mula sa masisikip na iskinita, mga tambay sa sidewalks, sari-sari store, at mesang may pantakip na ulam. 6 na buwan lang ang ginugol ng team para matapos ang larong ito. At matapos makagraduate, hindi raw nila inaasahan na sisikat ang laro matapos nilang i-publish. Proud kami na nalaro at nalaro ng masa or nalaro ng maraming streamers and content creators. As a student po nung time na yon, hindi po namin akalain na talagang magbo-boom yung game namin ng ganun. Sobrang proud po kami. Kung ang worry nyo naman ay ang gastos, say no more. Libre lang ang pag-download ng game na ito sa itch.io. Pero, if you're feeling generous, pwede ka pa rin mag-donate sa creators. Hindi ito totoo. Ano to nangyayari? Paalala lang sa mga maglalaro, hindi man totoo ang nakikita nyo sa screen, siguraduhin ready ang inyong puso sa mga pananakot at panggugulat na makikita nyo sa laro. Mobile journalist RR2BC po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang Pinoy horror game na Ligaw. Kasama si Mobile Journal RR2BC. Nako RR, sinubukan mo pa yes, itong Ligaw ano. Gaano katagal mo nilaro ito at pagdating sa mga ganitong takutan, paano mo i-rate yung game? Siguro makikita yung sigaw ko pa lang dun, Paps, parang 10 na talaga eh. Parang halos talaga, mo parang mapatili. Nakakatakot talaga siya, Pero Paps. in fairness, yung maigsing clips na pinakita mo dun sa iyong report, mukhang nakakatakot talaga. Pati yung sound, ano? Yung scoring, and then yung suspense, yung build-up, may dialogue pa yon, meron pang script na dinevelop yung mga gamer. Talagang masasabi ko nakakatakot siya. And especially, nilalaro din kasi yung psychology, yung yung isip mo na and sa scoring nga nabanggit natin kanina, and yung visuals, mamamatay bigla yung flashlight, tapos may flickering ng lights, talagang nakakatakot siya. Pero para siguro sa mga baguhan kagaya ko, 1 hour ko kasi siyang nilaro. Pero so isang oras, okay. Pero siguro yung mga average na gamer, 30 minutes lang kaya na nila tong matapos. Sa tingin mo ba, RR, pwede sa mga bata ang larong ito? Pops, sa tingin ko, kasi although sinasabi naman ng mga creator na this is a game for all, pero I think for me, para 13 and above yung mga pwedeng maglaro nito kasi medyo nakakatakot nga talaga eh. Medyo suspense. Kung may sakit ka sa puso, paano? Yun ang bawal, wag natin. Mo i-try. Kasi medyo maraming jump scare and medyo nakakatakot yung mga images and yung mga pinapakita nilang video doon. Yung mga nag-design, no, yung grupong gumawa ng game na ito, bakit nila naisip na delivery rider yung parang bida rito sa Ligaw? Pops, kasi nung dinidevelop nila to, nung student sila sa University of Caloocan City, ito yung time ng pandemic. And isa yung mga silang visible sa kalye. Visible sa kalye, yung hindi tumigil sa pagtatrabaho. Correct, so sabi nila, kailangan ipakita nila yung plight nung mga delivery rider na isa rin sila sa mga frontliner, and gusto rin nila ipakita yung mental fortitude and yung mental health nung mga delivery rider, kasi nga sabi nga natin dito, psychological horror game siya, kasi pinakita natin dito na kung paano yung mental toll nung pandemic sa mga delivery rider. After nitong Ligaw, may plano ba silang gumawa ulit ng isa pang laro? Pops, itong Raven Studios na kinabibilangan nga nila nung 4 na developer, mga professional na kasi sila, kaya ngayon ang nakafocus sila sa mga kanya-kanya nilang trabaho, pero balak nilang balikan yung Ligaw and gumawa ng Ligaw series, iba pang mga laro na connected din sa Ligaw.
Alright, maraming salamat, Mobile Journal, RR Tubise.